Sana walang ubuhang magaganap, no? Ay, hindi pwede. Hindi yan mapapromise. Ito kaya naman hanapin ng kanyang mga... Ang bastos mo naman, Oliver, oh. Tinan mo humigop. Paano? Grabe. Ano may sound? Nakakaloka. Hello mga kabit, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mamaloy. Ito Jex! Ito po si Oliver Guardia. At ito naman po si Papa Osin Ojides. So, ano pa nga ba ang lagi nyo inihirit sa amin? Ichika mo na, dali. La 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 la. Ichichika na namin, dali. Second voice, ano? Baritone. Oo, baritone ka. Oo. Dapat mataasan mo. Parang ganito, Going back to Honolulu just to get that Maui. That Maui. Mali! Paano ba? Nakataas yung kilikili. Tsaka walang suot. Diyos ko. Ganito, pakita mo Tito Oliver, paano? Ay, wag na. Nakikita mo na kung ilang Ay! Ano ka ba? O ayan, Diyos ko. Oy, naku ha, trending si Darren Espanto. Grabe no, hindi mo talaga alam ngayon kung ano mga magbabiral. sa kanya. Diba? Correct, nakakaloka. Tapos ang dami na sino-sino yung gumagaya sa kanya. Ay, si Kyle Echari. Si Ann Curtis. Si Kokoy. Si Kokoy Santos. Yeah. Si Jason D. Diba? Marami pang iba. Sina Raven Rigor, si Sean Tristan. Ano naman yun? Ay, Brenda? Sinabihan ni Brenda to. Ay, grabe mas matapang picture. Hindi na kilala talaga. Sikat ba yun? Ay, grabe ka naman. Ano ka ba? Yun yung may video scandal. Hoy! Ano meron? Doon lang tayo. That Maui. Doon lang tayo, Jex. Parang kaya ni Jex yun, Nay. Kasi kita kilikili ngayon. Game. Ano ka ba produkto naman ng Envy Skin Beauty and Wellness yan? Nagpapaputi sila ng kilikili. Yeah. Game, Going, sabi mo. Going back to Honolulu, just like Maui. Ha? Maui. Trying hard. Maputi pero... Mabaho. Ay, naku. Oy, congratulations naman kay Darren Espanto. Yeah. Nakakita naman siya ng kanyang viral. Ay, teka lang, Nay. Bukod dyan sa viral video ni Darren. May sipon ba? Kung may ibo, dapat may sipon. Oo, may kaubo, may kasipon. Kasi maraming mga netizens yung humuhula dun sa interview ni Mr. Fu kay Guapolis Neil Perez. Sa interview? Oo, dun sa interview kay Guapolis. Bakit? Si Darren Espanto daw yung tinutukoy ni Neil Perez dun sa interview. Yung portion na binanggit yung pangalan na bleep. Pero ang basa ng mga netizens, si Darren Espanto daw. Eto na yung bahagi ng interview ni Mr. Fu. Feeling ko si... Oh gosh! Bakit mo naman? Ang bata naman noon! di ba, yun yung niya, yun yung... type daw niya, sabi nila. Okay, sige. Paano mo Huwag mong babanggitin, nabanggit mo na. I-bleep naman nila yon. Bakit mo nasabi na yung singer na yan, type ka? Hindi kasi parang, wait, Saka yung nagtagpo, singer siya. IG lang. May message ka? Alam mo naman yung pag lalaki, wag masyadong react sa mga post mo, etc. Alam mo na, oy, yummy, mga gano'n, oy, ganyan. Magigets mo na. Pero you haven't met? Personally? Nakita na kami sa isang, basta may isang product yun na, yun lang, saglit lang, tapos follow, etc. Teka lang, wait. Bata pa, young singer. So, teka lang, kailan lang yan? Recently lang, matagal na. Matagal na yan. Matagal na, so mas bata pa siya doon. May edad na ngayon. Oo nga. So, nung time na yun, bata pa. Mas bata siya, syempre. Oo, bata, sobra. So, ibig sabihin, nagko-comment siya sa post mo? Hindi. Or nagdi-DM siya? Hindi pwede kasi makikita. Pero paano? DM lang. DM. Talaga? Naku, hindi tayo sure dyan, ha? Hindi tayo sure dyan kung si Darren yan, Oo. Pero maraming umuhula si Darren daw. Yung
tinutukoy doon ni Guapolis na yun nga parang lagi raw nagdi-DM kay Guapolis. Ano naman ang masama kung mag-DM si Darren? Oo nga. At saka kung humanga sa katawan, baka gusto humingi ng tips. Ha? 64 years old na akong bakla. Bakit naman kahit mag-65 ka, 69 pa? Diba? Kung gusto lang naman humingi ng bata ng tip kung paano gumanda ka ng katawan, kung nakikipagkaibigan lang naman ng bata. Kung siya nga yun kasi hindi naman confirmed kung siya yun. Correct. Asa pala ka? Sasampalin Ba't kita. nakapasok? Ewan ko. Hanggang dito sa tindahan number 2. Ano ka ba naman? Oo, alam mo, sa totoo lang, no, mahirap naman i-judge natin si Darren. Kasi alam mo, noon, naalala ko, no, gusto mo yung ganon. Dapat ganyan talaga. Bonging mo. Alam, binabakla ko na yung boses ko. Walang nagbibintang sa akin o nag-accuse sa akin na bakla ako. Totoo ba? Wala. Kasi alam nila, character lang yung ginagampanan ko. Ay, palaka! Ayun mo, tumaluan, palaka! Pasok talaga dito. Tatlo na sila. Ipapanood ko lang ng Johnston. Nagustuhan mo ba? Ako okay lang. Okay. Ikaw lumabas ka eh. Hindi, kasi papagawa ko nga yung cellphone ko. Si Tito Ernie. Tuwan-tuwa, ano? Siyempre, Talaga. kapanahunan. Anyway, going back, oo, alam mo, merong panayam nga itong si Darren kay Kyle Echari. Oo, na, yun nga, dahil nga sa boses niya, pambabae, ina-accuse ang gay. Ha? Talaga? Ano yung sinabi na? Ay, eto. I have addressed this so many, not so many times, but like a lot of people are like, oh, bakla yan, kasi yeah, no, for real. Ever since The Voice Kids, when I started singing songs that are always for girls, or like I have a high voice in general. Yeah, I mean, your voice is high. They always assume my sexual preference, pretty much. But I'd like to let everyone know that I'm straight, and I've addressed this before, but it's something that Bash just always. Yun lang, parang wala na silang ibang mahanap, so kapag bored sila, sasabihin nila, bakla yan. So, yun. Malinaw yan, ha? Yes, na straight daw siya. Ayan na. Siyempre namimiss kasi ng mga Sa totoo lang po, si Oliver, talagang inuubo talaga siya. Yes. Talagang tinatiming mo dun sa issue, no? Ay, grabe ka. Hindi nga. I think it has something to do with his outfit tonight. Masyado nakabeko yung outfit ni Tito tonight. So revealing. Diba? Oo. Anyway, going back, ayan, nilinaw na yan ni Darren sa kanyang panayam kay Kyle Echari. Pero hindi, parang bata pa sila dyan. 2023 pa ata yan eh. Baka nagbago na ngayon. Ano nagbago na ngayon? Sinabi nga niya, straight siya. Yes. Oo nga, nagbago na ngayon. Uy, nagbago na ngayon. Ano magbabago? Baka ano na siya, super straight na. Ay. Alam mo, ihatid na natin sa ospital para magamot ka na. Oo nga, Tito. Alam ko naman kung kailan titigil itong ubo ko eh. Ay? Oo, alam mo naman pala eh. Titigilan natin yung issue niyan para huminto na rin yung ubo ko. Alam mo, sasampalin kita, Oliver. May prerequisite yung ubo niya. Oo, nakakaloka. Hindi. O, basta nililinaw lang natin yan, ha? Na viral ngayon si Darren. Pero, dito sa Maui-Maui. Oo, yun. Pero yan, sa totoo lang, may mga kumakalat naman talagang issue na ganun si Darren. Pero wala pa tayong napuprove. Ang dami nga rin nating nababalitaan, hindi ba? Pero hanggat hindi naman umaamin yung bata, at sinabi naman ng bata na siya ay straight, dahil lang yun sa kanyang boses, di ba? Straight siya. Ayaw tumigil ng ubo. Kasi nga, ilipat mo na ng issue, te. Ito na, din natin. Ibayin mo na ang issue. May-trauma pa ako sa ubo. Oo nga. Ito na, Diyos ko, nakakaloka. Pinag-uusapan dito. Yung post ni Direk Paolo Valenciano, ang anak ni Angeli at ni Gary V. Ano meron? Sa katatapos lamang na
parang concert or Christmas party ng JBL. Ano ba nakalagay dun sa kanyang post, Lloyd? Eto na yung nasusulat! Basa. Tonight, I lost complete control of our event, which caused a major delay and added 2 extra hours of work to an already exhausted team. I sincerely apologize to our client, JBL, and to my brothers from Cup of Joe, who had to be picked up by motorcycles in traffic jams just to make it to their new call time. This was my first year with JBL Soundfest, so I found this incredibly frustrating. We learn new things every day, and I know I still have a lot to improve. To everyone who was there, super sorry. And to Rico, my hero, while I sincerely wish you the best, I've learned that we're simply not meant to work together again. Ay, bakit? With matching prayers. Oo. Bakit hindi na sila meant to work together again? Ayun nga. Sarcastic yata yun. Sarcastic? Bakit naman hindi na sila mag-work together? Ayun na nga, Diyos ko, siyempre, nagilap natin yung mga comment section, hindi ba? Para mabasa natin, baka may naka-witness doon. Abay, ang dami namang lumabas, sabi dito, no? Ay, paano na? Papel? Ginawang tabloid. Katulad nito, gagamitan ko to ng Ideal Vision. Ayan! Taray. Di ba? Sabi nga ni Doc Jessica D, baka daw gustong palitan mo yung violet. Nang mas pink. Mas pink. Road Kid. Naku, Road Kid. Ito na. Marami hindi nakakuha. Siyempre, yung mga chismosa. Ano bang nangyayari? Oo nga. So, apparently daw, si Cup of Joe, yung dapat na last act. Pero mukhang may changes kasi si Rico Blanco daw, nag-insist na last act siya. So, medyo napaaga ang call time ng si OJ. Kaya siguro, hinugot ng Cup of Joe. Oo, na dapat sila yung panghuli. Kaya siguro merong nakalagay dito na hinarabas nila yung kalsada. So, kailangan nila magmotor. Yes, para to make it to their call time. Kasi nga, 2 hours tuloy na delay yung show. So, stress na no? Sabi nga ni stress na stress sila, di ba? Sinabi ni Paolo Valenciano, kasi may mga lumalabas na baka naman late talaga ang Cup of Joe. So, sinabi ni Paolo Valenciano sa kanyang IG post, hindi late yung Cup of Joe. So, nagbibigay na siya ng hint. Sabi dito ng isang commenter, my friend was part of the event team and as per her, Rico refused to play during his part of the show. He was insisting na he wants to be the last one. He refused to go through with the lineup. Kahit na Cup of Joe ang headliner. That's why the fireworks went off during Cup of Joe's performance and not Rico's. Yun ang sinabi dito. Sabi nga ng isa, hala, ba't pa siya pumayag na tumugtog dyan? Alam naman niyang hindi siya yung top build. Ang kupal naman, sabi nga. Dapat tinanggal na lang siya sa lineup kung mag-i-inarte siya ng ganyan kaysa maabala pa yung lahat. So may nagsabi pa rito, so Rico went on an ego trip, refused to play during their time slot and demanded to be the finale when it should have been si OJ or Cup of Joe and na-delay yung program while Paolo and the crew tried to sort it out. Tama ba? Tama ba? Yan sabi. So ito na nga, yes, he refused to play. So napaaga yung call time ng COJ. They weren't at the venue yet, so they had to fetch them using motorcycles. So COJ played first. That's why comments under Paolo's post revolve around buti pa yung COJ nagpaubaya kahit sila naman talaga yung headliner, etc. But yeah, everyone, especially production staff, took the hit as everything was delayed. Kaya raw laging kawawa yung mga prod staff pag may artistang nag-iinarte kasi sila pa madalas ang nasisisi kahit naman they delivered. Kaya gets ko yung disappointment ni Paolo. Glad na he posted it. We had the same experience with him and his team during their concert abroad. To think na hindi sila pinakasikat sa lineup, pero sila ang pinakamaere. Sino sila? So, yung Cup of Joe ang dapat yung headliner, so sila dapat ang finale. Sila finale. Pero may nagsabi ko na siya ang maging finale. So, magbigyan din siya. Pero walang fireworks. Walang fireworks. Ang fireworks daw ay napunta sa Cup of Joe. Tapos nung kay Rico Blanco na wala.
So, blanco talaga yung kay Rico. Baka naman kasi meron ding required time for fireworks. Diba minsan may mga city ordinances yan na beyond 12 midnight wala ng fireworks. Sa mga ibang lugar yung video bawal na hanggang 10 sa Tagaytay nga hanggang 7 o'clock lang 7 o'clock lang pwede magpa-fireworks. Beyond that, bawal na. Pero teka lang, Nay. Siyempre, diba, ang isang show, mahaba ang preparasyon din yan kahit paano. Pag mahaba ang preparasyon, hindi siya kahit paano, Loy. Talaga masinsinang pin-repair yan. Kaya nga, before the day arrived, meron ng program. So, meron bang hindi nakapag-inform kay Rico Blanco tungkol dun sa kung pang-ilan siya sa program? Doon lang niya ba nalaman at doon lang siya nag-comment na hindi siya magpa-perform dahil hindi siya yung panghuli? Sa tanong mo na yung blanco ako. No? Ay! hindi ko kasi alam kung ano yung sasagot ko dyan. Oo nga, kasi di ba? Hindi sinabi kung kailan na dapat siya ang finale. Kaya nga, di ba usually, inaalam mo kung sino mga kasama, inaalam mo kung pang-ilan ka, kasi di ba para alam mo kung anong oras ka dadating, yung call time mo. Di ba usually na yung mga performers, inaalam nila, approximately what time po ang performance ko. Di ba? Anong oras yung call time ko? Minsan depende sa artist. Anong oras ako sa sound check? Lalo sa mga bata naka-importante ng sound check. Sa sound check pa lang dapat alam na. At saka pag tungtong mo pa lang dun sa venue, makikita mo na yung line-up. Di ba yung mga kwarto, meron niyang mga nakapaskil na program para guided ang mga performers at ang production team ng pagkakasunod-sunod ng mga performance. Correct. Nung araw na yun, nagmamadali si Rico Blanco, kaya doon na sinabi. Hindi naman natin alam to, no? Pero pagka ganyan kasi may sinusunod na script. Pag hindi nasunod ang script, magkakaroon ng delay, magkakagulo sa likod. Siyempre, ang mag-aaway dyan, mga road managers. Hindi, dapat huli yung alaga ko. Hindi, nakasulat dito. Ang hirap niyan, ano? Pero alam mo, maging si Angeli Pangilinan Valenciano ay nagtataka rin, no? Kasi nag-post si Angeli. Basa, Loy? Ay, ito na yung nasusulat. Basa. I am so clueless. What's happening between my son and our dear friend Rico Blanco? Sigh, I need to talk to both. Ay, nako. P.S. Pa was the River Maya lead vocalist, session lead for 9 months many years ago. Would you believe he was the #1 fan of River Maya when he was in high school? Kaso nga ngayon, sabi ni Pao, I think they're not meant to work again. Oo nga, parang ayaw na. Siguro parang one way of saying, na-traumatize ako dito, kaya wag na muna, pahinga na muna. Minsan ganyan tayo, di ba? Hindi natin masyadong pinararamdam, pero nararamdaman na lang nung kagalit natin na parang ayaw niya na akong kasama. O kaya umiiwas, hindi ba? Minsan na yung, parang mas okay magkaibigan lang tayo, hindi magka-work. Oo, may gano'n. Di ba? Minsan may mga gano'n. Anyway, alam mo, wala namang hindi naayos. Sana magkaayos. Ay na naman kayo sa magkaayos. Lagi na lang ganyan, te. Gusto mo magkagulo? Bakit di mo nasa likod natin? Laging ayaw yung magkaayos. Oo nga, oo. Nilalatag nyo lang ganyan pag magkaayos. Kasi naman magkaibigan naman sila. Oo. At ang nakakapagpatotoo dyan na magkaibigan sila ay ang ubo ni Oliver. Yan ang sana maayos. Yan ang sana maayos. Yan ang dapat maayos. Oo, diba? Nakakaloka. Anyway, sana maayos nga yan. Oo. We sincerely wish na magkaayos yung dalawa kasi lalo na hindi natin masyadong nariringgan itong si Rico Blanco. Di ba? Talagang blanco yung kanyang reaction. Talaga ba? Oo. Kasi nakakaloka naman, na-judge masyado si Rico. Hindi naman natin alam kung ano naman yung panig niya. Di ba? Tama. Oo. Katulad nito, ginudge din nila si Jasmine Curtis kung ano raw ang pinagawa sa mukha. Ay, meron ba, Nay? Kung sa Kepser, mamaloy, malalaman ba ng tao? Ha? Paano naman tayo nakarating doon, Jess? Sa mukha, sinabi kasi. Kasi nga, pag sa mukha talaga makikita ng tao. So, yung iba kasi, hindi nila nakilalang si Jasmine Curtis yun. Bakit nga ba nagbago yung mukha ni Jasmine? Baka naman pumayat lang. Ay. Baka nga may pinagawa. Ano man totoo? Ay, eto na nga, Nay. Sinagot niya na yan. Ay, sagot din. Ano to? Oo. Eto na yung nasusulat, Basa. I've seen the Reddit rumor and comments. No, I haven't gotten anything done to my face.
I have gained 6 kilograms for my recent trip to Australia and have been crying on and off for a few days. Hope this settles and cures your curiosities. I gain a little and apparently I got botched work done. I lose a little and I've got an eating problem. Not trying to win over anyone, but it's bothersome to read the comments. Nagmamahal, Jasmine Curtis. Hindi yan. Post niya yan. Di naman sulat yan, mamaloy eh. Sorry, I got carried away. Ano ka ba? Sorry Kakaloka ka. O ayan ha, malinaw na yan. Walang binago sa mukha ni Jasmine Curtis. Okay. Nag-gain na daw siya ng weight. Pero na-curious ako dun sa have been crying on and off for a few days. Ba't kaya siya umiiyak? Oo nga. Kaya kita naman sa mata niya yung mugto. Diba? Talagang galing nga siya sa crying. So, nagpa-picture siya after niya umiyak? Ay. Umubo ka na nga lang. Mas okay yun eh. Makaupo. Parang umattend kasi siya ng event eh. Baka hindi na siya maka-back out dun sa event. Kaya kahit na bagong iyak siya, di ba? Kakaiyak na lang siguro. Kita mo, hindi naman nalala yung itsura namin ngayon, di ba? Bagong iyak, di ba? Ayan o. Hindi na malayo. Asan ba yung pamalo? Ay, teka lang na. Malayo siya, mamalo. Ha? Talaga ba? ka nandun siya eh. Ha? Ay nako. Anyway, ayan na, malinaw na yan. Yes. At eto pa isang balita, Mamaloy. Ay, ano yun, Nay? Eto. Samantala, lumabas din ang balitang hanggang January 2, 2026 na lamang ang Batang Quiapo sa ere. Pero according to our source, hindi ito totoo. Nagtataka na lamang ito kung bakit may ganong chika. Alam niyo sa totoo lang lahat naman may ending. Pero ang Batang Quiapo, hindi pa magtatapos daw sa January 2. Kung kailan? Hayaan nating ang ABS-CBN Studios mismo ang mag-announce para sureball na truth, hindi ba? So, yun na nga, since hindi na muna itutuloy ang tambalan ni Enrique Hill at Julia Barreto, abay, totoo ba ito? Si Ken na nag-back out na this year gawin ang tambalan nila ni Julia. Kaya eto na, early next year na raw sisimulan ng teleseryeng pagtatambalan naman ni na Enrique at Andrea Brillante sa TV5. So, mauuna ito. Aba, excited na ba kayo for this one? Maling kaya sina Ken at Andrea habang ginagawa nila ito? Since pareho naman silang single na? Aba, yan ang ating abangan, ha? Ayan. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mamaloy, mga nanonood ko sa amin na hindi pa namin subscriber. Please subscribe now na click na po yung subscribe button na nandyan sa ibaba. Siyempre pa ang kanya-kanya naming channel. Yes, na manood at mag-subscribe po kayo sa YouTube channel ko. That's Mamaloy, M-A-M-A-L-O-I. At nakapost pa rin po dyan yung bagong gawa namin na condo unit. Maraming salamat po at kung nais niyo po magpagawa, email niyo lang po kami sa lavidaevents19@gmail.com o kaya mamaloydecor@gmail.com. At nais ko pong take itong opportunity to na magpasalamat po sa lahat po ng mga nakiramay at dumamay po dun sa pagpanaw po ng daddy ko. Naihatid na po namin siya sa kanyang huling hantungan. Maraming salamat po. Thank you very much, of course, Nay OG Diaz. I love you. Thank you for loving me and our family. Gusto ko rin pasalamatan. Ako na magpapasalamat kay Senator Bam Aquino. Yes. Sa malaking suporta, tulong kay Mamaloy. Yes. Para maibsan ang kanyang mga lungkot at pangungulila. At kay Senator Kiko Pangilinan. Senator Kiko Pangilinan. Yes. At sa Angat Buhay, no? Yes, Nay, Angat Buhay. Thank you, Ma'am Lenny Robredo, at saka si Rapi Magno ng Angat Buhay. Ayan, ha? Thank you so much din, of course, kay Miss Chris Aquino, kay Bim, at kay Kuya Josh for all the love and for treating me as family. And kay Miss Heart Evangelista through Attorney Reggie and Resty. Thank you so much po, Miss Heart. And of course, Tita Rose Nay, Tita Rose ng White House Cares. Thank you so much po sa inyo, Tita Rose. And of course, Nay Christy Fermin. Maraming salamat po. Sa mga sponsors po natin na nagpatid ng mga bulaklak. Of course, si Chef Jeng and Ferdy ng Heavenly Desserts, si Sir Johnny for at si Chef Jeremy Nay, si Gorgeous Smile Dental Clinic, Doc JC and Miss Ara, maraming salamat po. Doc Jessica D.I.B. Deal Vision, Tiger Wings, si Robert Herrera, and of course, si Miss Charisse and Sir GB of Nice Print. Maraming salamat po. The flowers are beautiful. Thank you so much for your kindness. Yung palugaw ng Viva. Yes, of course, Nay. At saka, syempre, si Tita Geng of Highland Valley, nagpadala din ng food. Si Henry Cooks, at thank you so much to Hias
Catering. Kamahalan Mike Ruiz, ang ganda po ng bulaklak na binigay niyo. Maraming salamat. Thank you so much po sa lahat ng mga netizens na nag-comment po ng pakikiramay sa mga post ko. Maraming salamat po. Hindi nila po alam kung gaano pong naibsan ang lungkot din ng aming pamilya sa inyo pong mga magagandang salita. Salamat po. Thank you so much. God bless you all. Babalik po sa inyo lahat. Ipapagandang lahat ng blessings na 1,000 folds. Siyempre gusto na rin nating linawin dito, Mamaloy, no? Yung sinabi natin, si Jody Santa Maria nasa Saving Grace. Ay, oo, nanalo siya for Saving Grace. We would like to correct that. Nanalo po ang Saving Grace. Pero nanalo din si Miss Jody Santa Maria para sa pelikulang Untold. Yan, siya yung Best Lead Actress for Philippines para sa pelikulang Untold. Pasensya na kayo, nalito lang kami ng basa. Yes, may pinagdadaanan. Pasensya na. May pinagdadaanan si Mamaloy. Ako rin naman hindi ko siya nakorek. Dahil nakalimutan ko, pero lahat yung tinapos natin yung Saving Grace. Yes. Oo nga pala, wala doon si Jody. Oo nga. Anyway, sorry pasensya na po. Anyway, congratulations Jody and congratulations Saving Grace. Ayan. At kay Dennis Trillo. And Dennis Trillo. Ayan. For making the Philippines proud. Yes. At syempre, Jegs. At sa Tita Jegs channel, may bago po akong vlog dyan. Panoorin nyo po. At pasalamatan ko lang ang NB Skin Beauty and Wellness. Ang Gorgeous Smile Dental Clinic, Doc JC and Miss Ara. At ang Ideal Vision sa aking contact lens. Thank you, Doc Jessica D. Ayan, syempre, Oliver Carnay. Ang aking YouTube channel, Hollywood Flip by Oliver Carnay. And follow and subscribe. Pati IG stories ko. Ito yung para sa mga kaubo. Ang tari, meron na siya mga fans club. Kaubo. May kapuso, kapatid, kapamilya. Ito kaubo. Ayan. Si Jegs. Si Jegs. Kahingi. Hingi ng hingi. Kahingi? So nakihingi din sila. Ayan. Siyempre pa ang aking channel po, ang Odides Inspires. Si Sasa Girl, ang daming na-inspire sa kanyang kwento, no? Na akala nila, ganun lang kasimple yung pagiging bading niya. Ang dami rin pala niyang dinaanan. At yan ay matutungay niya sa OGDS Inspires. At syempre, yung aming panayam naman ni Ina Evans kay Jeremy Fabia at kay kay Jonnifer Santos para sa kanilang Molzi Grazie. Na nandun kami sa Molzi Grazie na food cart ng dalawang inaanak ko sa kasal. Grazing cart. Yung grazing cart nila. Sa mga okasyon ninyo, kunin nyo po sila. Ayan, ang Molzi Grazie. Sa The Issue kami yan ni Ina Evans. At syempre, ang Mira TV ng aking anak at si Erin Diaz. Ayan, ha? Syempre, maraming salamat sa Sushify. Nagpadala ang Sushify. Thank you, MJ at Francis. Thank you po. Ayan, at ingatan yung aking inaanakan. Lalabas din siya. Masarap pa rin ang inyong Sushify. In fairness, consistent yung kanilang baked sushi. Ayan. Yes. At like din yun ni Miss Chris. Pinatikim ko yun sa kanya. Diba? Kayo na talaga. Sushify. Siyempre, ayan. Ang taray ng aming tindahan. Bigla tayo nagkatindahan. Diba? Yan ang may pinakamurang bilihin. At mas mura pa yun sa sari-sari store. Yung mga sari-sari store kasi dyan namimili. Exactly. Yung sari-sari store, yung mga grocery store, yung mga convenience store dyan kumukuha. Yung mga consumers natin na tingi-tingi, ay naku, makakamura kayo dyan. Pasyalan nyo, i-google nyo lang kung saang branch kayo pinakamalapit. Meron naman silang 39 branches nationwide. At kailangan yung Suki card, ay bonggang-bongga. At syempre, magpapasko na. Gusto nyo ng mga Christmas basket, diyan kayo bumuo. Diyan kayo mamili para makamura kayo. Tapos, lagay nyo na lang sa basket. Tama. Talagang mas stretch nyo yung mga budget para sa yung Christmas basket. Yes, ha? At syempre, ito pa rin po yung lingkod, Papa O, si Oji Diaz na lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, wag po tayong makakalimot, ha? Na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing. At ano pa nga bang lagi niyong inihirit sa amin? Paano ulit? Parang na Ichika mo na, dali.
la la la, ichika mo na, dali. Isa pa. La 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 la, ichika mo na, dali. Ako naman lip-sync na, Oliver. Kasi pag tinodo mong awitin, uubuhin ka na naman. Hindi, let's hear it, let's hear it. Si Tito Oliver lang solo. Game. La la la. Oh, sabi ko sa iyo eh. Ay, oo nga, ano, +1. Yung ano nga. La la la, ulit. That Maui Maui, that Maui Maui. Sabi mo nga. That Maui Maui. Mag-isa lang siya pero ang daming boses.